Pahinga muna ang NCAA ngayon dahil sa ginaganap na FIBA Olympic Qualifiers sa Manila. Pero patuloy ang paghahanda ng mga NCAA teams para makuha ang kampyonato ngayong Season 92. Kasama natin ngayon sa studio UPHD Altas led by their coach Jim Melgican and his players Keith Pido, Gerald Dizon, Gab Dagangon, AJ Coronel at si GJ Ilagan. Guys, welcome to The Score. Maraming salamat sa pagpunta nyo. First of all, umpisa na natin, Coach Jimwell. Kamusta naman po yung naging preparation nyo going into Season 92? Right now, 1-1 ang standing po nila. More ng pre-season namin, more games, tune-up games. Tsaka siyempre yung team namin, mas pinalakas pa namin ng mas maigi para maka-prepare kami this season. So talagang ginagawa namin lahat. In-improve namin lahat kasi yun nga last season kinapos tayo, so talagang yun gusto naming makapasok ulit sa Final Four, kaya pinagigihan namin ng pagtatrabaho namin. At syempre, alam naman ng lahat na mabigat ang nawala sa inyo dating NCAA MVP na si Scotty Thompson, pero okay lang dahil nandito naman ang best friend ni Scotty na si Gab Dagangon na ibang klase rin ang kanyang pinakita nung off-season. Gab, paano mo pinaghandaan itong Season 92? Ano yung pinaka-importanting lesson na nakuha mo sa iyong kaibigan na si Scotty, kababayan mo sa Davao? At ano may expect namin sa iyo dito sa panibagong laban ng Perpetual? Unang-una nakuha ko sa kanya yung mindset niya bago maglaro. Nasabi niya na dapat malayo sa error o agresibo, may mapakita sa laro. Tsaka extra, hindi lang sa practice. Extra work. Extra workout talaga. Ano yung sinabi ni Coach Jimwell sa'yo na magiging role mo? Talagang tutok ka ba sa opensa? Tapos tutulungan mo ba yung mga teammates mo na bilang isang leader? O yun, sinasabi ni Coach Jimwell, maging parang leader ako sa team. Hindi naman ako yung maghari-hari, hindi, kundi pakita ko lang na agresibo ako para naman magaya nila o makuha din nila. Actually, naniniwala ako na hindi naghahari-hari. Isa sa pinaka mahiyaing guest natin to si Gab Dagangon. GJ, ikaw, gusto ko naman tanong sa'yo, isa ka sa mga pinaka-veterano dito sa team na to. Medyo masaklap yung naging lesson nyo last year, no? Finishing in 6th spot. Ano sa tingin mo yung kailangan nyong i-improve? And bilang veterano, ano yung kailangan nyong anong lesson yung kailangan yung matutunan kasama ng mga younger na teammates mo? Ayun po, syempre kailangan namin maging leader sa kanila. Ginaguide namin sila kung ano yung mga dapat gawin. Tsaka dapat namin i-improve ngayon yung defense talaga namin, then ball rotation. Tapos ang pinaka-importante talaga sa amin yung communication off and off the court, on and off the court. Tsaka syempre sa isang basketball team, importante ang role ng isang point guard at ang bagong starting point guard ngayon ng Perpetual ay si Keith Pido na pinahirapan si Paolo Pontejos sa huling laban ng Perpetual. Paano mo nagawa yun? Hindi nakascore si Paolo, Keith? Wala po, yun lang po. Trabaho lang po. Kasi yun po yung sinasabi ni Coach sa amin, depensa muna bago score. Kasi makaka-score ka naman pag may depensa. Dadating po score ka din po. Yun talaga yung laro mo as a point guard. Hindi ka yung scoring point guard, more of malikot, defense. Yun ba yung style mo bilang isang manlalaro? Yun po. Hindi naman po ako yung ugali na i-score. Score kasi point guard, sabi daw, fast first before score. That's why yun po. Ikaw naman, AJ, ikaw yung isa sa mga pinakabatang players dito sa Perps. Ano yung plano mong i-contribute dito sa team at ano yung mga tinitingnan mo tinitingala mo dun sa mga mas veterano mong mga kakampi? At tinitingnan ko lang po yung mga sa akin, yung may tutulong sa mga ayod sa akin, yung mga sinasabi niya, ginagawa ko. Tsaka depensa, yun yung unang-una sa akin. So ang mindset mo talaga pagpasok mo sa court, depensahan yung katapat mong posisyon. Para tumagal sa court. Kamusta naman yung welcome sa'yo last year ng mga teammates mo? Pinahirapan ka ba? Hindi naman, mabait naman yung teammates ko.
Siyempre, isa sa mga veterano rin dito ngayon si Gerald Dizon na leading scorer sa huling laban. Naka 12 points ka after Bright Acueti na naka 19 points. Ito ang huling taon mo, Gerald. So ano ang gusto mong makamit sa iyong collegiate career bago ka magtapos bilang NCAA player? Siyempre, yung matagal na inaasam ng mga player, yung championship. Yun yung matagal sa 4 na taon ko na paglalaro sa NC. Yun talagang gusto kong makamit, pangarap na mag-champion. Kung gusto ko balikan si Coach Jimwell. Coach Jimwell, you last coached this team noong 2011. Ngayon, nanggaling sila kay Coach Arik Del Rosario, so medyo malaking shoes to fill. Pero you have a formidable na frontline, si Prince Eze, tsaka si Bright Acueti. Kaya lang nawala nga si Scotty Thompson. Anong style of play yung gusto mong dalhin dito sa Perpetual para at least maging isa kayo dun sa 4 teams towards the end of the season? Actually kami sa ngayon kumbaga lahat may option lahat. Kumbaga lahat as much possible lahat nakakahawak ng bola. Lahat pag libre 'yon. Kumbaga at saka pangalawa disiplina talaga. Offense and defense talagang disiplina kami. Hindi pwede tayong nagmamadali. Kailangan run the options kasi gusto ko lahat nga magkakaroon ng opportunity. Hindi naman sa in fairness sa mga ko sa Arik dati na depende sa sistema. Pero sa amin ngayon talagang lahat equal biniyas equal offense. Coach, 1-1 kayo. Natalo kayo sa Arellano pero nahirapan sila. JRU naman, ako masasabi ko na medyo upset yon kasi ang JRU buo pa. Tapos gaya nga ng sinabi nyo kanina, Coach, na wala na si Scotty. So Coach, ano yung nakikita mong maganda ngayon sa iyong kupunan at 1-1 kayo ngayon sa standings? Ayun sa akin maganda kasi kumbaga lahat kumbaga cooperate lahat. So tsaka para sa akin nakita ko ngayon na naniniwala sila eh. So naniniwala kami. So yun yung magdadala sa amin. Gusto ko matanong kay Gab. Gab, bilang isa sa mga crucial players para dito sa Perpetual, sino sa tingin mo dun sa mga nakakalaban nyo, yung mga teams to beat, kumbaga, dito sa season 92? Sadbeda, siyempre, nakailang champion na rin yun. Letran, defending champion. Mapua, JRU. Pero halos lahat kasi hindi dapat i-underestimate ang mga kalaban. Para sa'yo, GJ, sino yung gusto mong bawian from last year? Siguro yung sa Letran. Kasi medyo mabigat yung pagkatalo niya sa kanila nung last game of the season. Sila rin yung naglaglag sa amin sa Final Four. Kaya yun, gusto namin bawian yung Letran. So may score to settle kayo sa Letran. Before namin kayo pakawalan, siguro quickly, Gerald, AJ, and the rest, baka may gusto kayong batiin or may gusto kayong pasalamatan. Quickly siguro. Ayan. Binabati ko yung pamilya ko sa Angeles, Pampanga, sa Concepcion, Tarlac, Magalang, mga taga Mindoro. Hi. Yun. Binabati ko pala yung pamilya ko sa Bamban, Tarlac, sa Florida Blanca, yung mga pinsan ko. Una binabati ko yung girlfriend ko, Happy Mansari. Yun, no? Mansari. Pangilan na, Gab? 34. 30. Wow. Galing, galing. Mga taga Davao, mga taga makilala. Yun. Ayun, binabati ko yung family ko sa Quezon Province. Hello po sa inyo, tsaka sa lola ko, hi. Tsaka sa mga tropa ko dyan sa Lucena. Kumusta kayo dyan, mga pare? Hi, binabati ko yung family ko sa Barangay Alicante, yung girlfriend ko, Yun, no? yung mga tito ko na nagdala sa akin dito. Ito, hidlaan ako sa inyo. Mapa. Yun, nag-Ilonggo talaga. Coach, kayo baka may gusto kayong batiin or pasalamatan yung supporters ng Perps? So ayun, thank you once again sa mga sumusuporta sa amin, mga Perpetualites. So thank you sa support and sana wag kayong
magsawang sumuporta sa akin, sa team namin. At saka sana din po sa asahan nyo kaming makabalik sa Final Four. Kailangan namin yung support nyo. So, yun na po. Ayan. Coach Jimel Gikan para konsehal. Pero Coach, guys, thank you very much for guessing on the score. Good luck sa next games. Tsaka maaga pa yung practice nila bukas. So, pakakawalan na natin. Salamat, Coach. For more sports updates, keep watching The Score. And don't forget to subscribe.